Ito mga kapare ko ay ang iQOO Neo 10 Pro. Ang recently na nireview nating phone na merong Dimensity 9400 chipset. At kung kagaya ko rin kayo na gustong malaman yung pinaka magiging performance ng Dimensity 9400 pagdating sa mga game na madalas nating nilalaro, samahan nyo kung isahalang natin to sa ating extreme gaming test. Na kung saan lalaroin natin dito itong 16 high demanding graphics game na to ng tuloy-tuloy at walang humpay para malaman natin kung ano yung pinaka FPS na ito gada game, kamusta yung thermal sa mga heavy games, maganda ba yung kanyang optimization pagdating sa mga settings, okay din ba yung battery ng iQOO Neo 10 Pro, at higit sa lahat, ano yung pinaka magiging overall performance nito. Kaya kung interesado kayong malaman kung ano yung pinaka performance nito or kaya bumili ng isang iQOO Neo 10 Pro, for sure, makakatulong sa inyo itong video na to. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Okay, quick recap lang tayo mga kapare ko. Kagaya ng sinabi ko, yung chipset na ginamit dito is the Dimensity 9400. Kumbaga sa lineup ngayon ng Snapdragon, ito yung ka-level ng Snapdragon 8 Elite. At alam naman natin, yung pinaka-performance ng Snapdragon 8 Elite, talagang malakas yan. Dahil nakakuha lang naman tayo dito ng 2.5 million and 2.2 benchmark score at nakakuha din tayo dito ng 6,000 plus best loop score pagdating sa ating wildlife extreme stress test. However, medyo mababa yung kanyang lower loop score. Ngayong na-review na kasi sa specification nito, ito naman yung ginawa namin na preparation pagdating sa ating extreme gaming test. Unang-una, pagdating sa room temperature natin, meron tayo ditong 30 to 31 degrees Celsius sa temperature. Usually, pretty common temperature. Gabi din kasi kami nag-film. And then, magsisimula kami ng gaming test sa 100%. Wi-Fi yung ginamit din naming network dito. Naka 5G GHz bandwidth. And then, sinet-up ko yung ating brightness sa 75%. And then, 50% naman kapare ko ay pagdating sa kanyang volume. And then, syempre, gagamit tayo dito ng timer para matrack natin kung ilang minuto na tayo naglalaro. Ngayong alam na ninyo mga kapare ko yung ating preparation and also specification ng phone na to. Ngayon, simulan na natin yung ating extreme gaming test. At yung pinakauna nating sinalang dito mga kapare ko is itong solo leveling. At gaya ng sabi ko, isi-set up natin to sa pinakasagad na settings, kaya yung kanyang settings ito sinagad ko. Same ng mga gaming test natin before, naka very high graphic settings and then naka 60 FPS yung kanyang frame rate. And usually yung iba pa is naka very high na rin. And then pagdating sa naging gameplay natin dito mga kapare ko ay napaka-smooth at maganda yung naging gameplay natin sa kanya. Usually nakakuha tayo dito ng maintaining 57 to 60 FPS and usually maintain yan all the way. However, meron pa rin talagang mga part na medyo meron pa rin tayong panakanakang frame drop, umabot ng 45 to 43 FPS, yun yung pinakamababa na nakita ko. Pero usually hindi ko siya talaga nakita habang naglalaro. Napansin ko na lang yan nung nagre-review ako ng mga footage namin. And usually nakita ko lang yan kapare ko kapag marami ng mga animation and also masyadong marami ng monster sa mismong screen. But after nung konting frame drop na yun, bumalik din agad siya sa 60 which is naging permanent lang din ulit. Kaya kung usapang solo leveling lang, wala tayong magiging problema dito. By the way, yung nakuha nating temperature dito after ng 30 plus minutes sa paglalaro is 39 degree Celsius lang. Mababa yan. Next naman nating nalaro dito mga kapare ko is itong Diablo Immortal. So dito, same settings pa rin as before. Frame rate natin is high and then yung ating resolution is high. Wala pa rin ultra by the way. Sa dami na ng phone na sinalang ko dito, wala pa rin ako nakitang phone na nagkaroon ng ultra graphic settings. But anyway, pagdating sa naging performance natin dito, wala tayong magiging problema. All the way 60 FPS permanent mga kapare ko, pero meron pa rin tayong mga nakukuhang panakanakang frame drop kapag merong post scene or kaya minsan meron tayong mga transition, mag-teleport tayo sa other map or kaya meron tayong mga cutscenes na about dun sa mga missions niya. Bumababa ng 50 to 40 FPS pero panandalian lang, and then sa mismong gameplay kahit nasa dungeon tayo, pumapalo lang siya ng 55 to 57 FPS. But kagaya ng sinabi ko, all the way 60 FPS tayo dyan straight, wala tayong problema kung Diablo Immortal lang. And then after ng ilang minutong paglalaro dito, pumalo lang kapare ko ng 37 to 38 degrees Celsius yung nakuha nating temperature. Next naman nating lalaro dito mga kapare ko is itong ZZZ or Zenless Zone Zero. And then dito yung graphic settings natin, rendering is high, yung effects quality natin is naka high din, and then yung ating FPS is naka 60 FPS settings. At pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth lang kapare ko. Nakakuha tayo dito ng 60 to 55 FPS, yan yung pinaka-maintaining. Usually naglalaro dyan pero madalas nasa 57 to 60 or madalas nagpa-permanent sa 60. Pero kapag meron ng mga monster or kaya napapalaban na, bumababa to ng 55 FPS pero may mga part pa rin talaga na umaakit siya ng 60. And then yung pinakamababang FPS na nakita ko dito is 54 FPS, and in overall kung usapang ZZZ lang, wala tayong problema kahit i-max out natin yung settings dito. And then after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 34 to 35 degrees Celsius which is napakalamig para sa isang game na kagaya nito. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating nalaro dito is itong Punishing Gray Raven. So dito, lahat ng setup niya is naka-ultra. Yun kasi yung pinaka-preset settings niya. Usually, all yan is ultra. Yung kanyang graphics quality, skill effects at kung ano-ano pa, pati yung FPS is naka
ultra settings. And then pagdating dito mga pare ko, napaka-smooth ng gameplay natin. At para nga para sa mga naglalaro ng Either Gazer, the same lang po yung performance yung makukuha natin dito sa ating Vanishing Gray Raven. So ibig sabihin kung ano yung nakuha natin performance dito, ganun lang din po yung magiging performance niya sa Either Gazer. But anyway, pagdating dito, nakakuha tayo ng 60 to 61 FPS. Usually dyan talaga nagmi-maintain. And then no FPS drop ako natala dito kahit nag-review na ako ng mga footage. Wala akong nakita na bumaba to ng 58, 57 FPS. Wala akong napansin. And then after ng ilang minutong paglalaro, ay nakakuha tayo dito ng 33 to 32 degrees Celsius, which is mas malamig unlike doon sa ating ZZZ. Anyway, after ng Vanishing Gray Raven, sinalang agad natin dito yung pinaka-favorite ninyong laro, which is Wuthering Waves or WUWA. So dito yung setup natin, max out lang ulit. Yung frame rate natin naka 60 FPS, and then yung ating graphics quality is sagad sa high, and then lahat ng settings natin is sinagad ko na, mapa-shadow at kung ano-ano pa. And then pagdating dito mga pare ko, nakakuha tayo dito ng maintaining 54 to 60 FPS. Pero yung pinaka-drop natin sa performance niya, or yung pinaka-mababa na tala natin FPS is 47 to 50 FPS. Pero most of the time habang naglalaro ako dito, nagpa-permanent lang yan sa 54, 55, 56 hanggang pumalo ng 60. Pero kapag meron ng maraming mga nangyayari animation or kaya masyado na kayo nag-i-spam ng skill, doon siya bumababa ng 50 to 47 FPS. So pagdating dito, wala naman tayong problema. Okay yung gameplay natin sa Vanishing Gray Raven, smooth yung graphics, responsive yung screen, and also yung FPS natin is okay at maintain naman sa acceptable frame rate. And then after ng ilang minuto, ng almost 30 minutes sa paglalaro dito, ay nakakuha tayo ng 42 to 43 degree Celsius. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating nalaro dito is itong Genshin Impact. And then dito, yung setup natin, as always, naka-highest graphical preset settings and then naka-60 FPS settings. At pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth na smooth at maganda yung naging experience natin. Nakakuha kasi tayo dito ng permanent 60 to 61 FPS. Usually, dyan talaga naglalaro. And fun fact, sa tagal ko nakapare ko na nag-gaming test, bihira lang ako makakita ng phone or makagamit ng phone na nagpa-permanent sa 60 FPS yung kanyang performance dito sa Genshin Impact. Kasi most of the time, yung mga phone na nagamit ko dito mga kapargoy, after siguro ng 15 to 20 minutes, bumababa agad yung FPS niya. Dito, hindi. Pero meron pa rin tayong mga natalang frame drop dito na nag-review ako ng footage. Usually, nangyayari lang siya kapag nagte-teleport tayo, bumababa ng 57. And then kapag meron naman tayong mga animation or marami ng binabatong skill, bumababa din siya ng 57. Pero, papitik-pitik lang. Ibig sabihin, medyo pipitik lang siya ng 57 and then after nun, babalik agad siya ng 60. Which is yung pinaka nagustuhan ko dito sa phone na to dahil permanent siya ng 60 FPS sa Genshin Impact at hindi nyo masyadong mapapansin yung 3 frame drop na nangyari. So, okay na okay yun kung ako yung tatanungin ninyo. And then dito, after ng 30 plus minutes sa paglalaro, ay nakakuha lang tayo ng 43 to 44 degrees Celsius. Usually, mako-consider natin na mainit na yan dahil yung pinaka masasabi nating normal pa na temperature na medyo mainit yung phone natin is nasa 43 degrees Celsius lang. Pero ganun pa man, ang kagandahan dito, hindi ko siya nakitang nag-thermal throttling or biglang bumagsak yung performance niya habang naglalaro dito. Which is, yun yung pinaka nagustuhan ko. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sanalang dito is yung pinaka-favorite kong game currently, which is the Car X3. And then dito, sinagad ko lang yung settings niya. Max out ko lahat. Sinagad ko sa pinaka 5, 6, etc. Numbering kasi yung settings kaya nakakalito. But sinagad ko siya and then yung FPS natin dito is no limit. And then pagdating sa naging gameplay natin dito mga kaparagoy, maganda at smooth yung naging performance natin dito. Usually nakakuha ko dito ng 60 FPS pero hindi nagtagal at yung pinaka naging maintaining FPS natin dito is 45 to 50 FPS lang. Pero kung gusto nating ma-reach yung 60 FPS dito, i-tweak na lang natin yung settings niya at ibaba natin sa pinaka default settings. For example, yung graphics, ibaba natin sa 4 or 5, etc. Nakadepende na lang sa inyo. But in terms of playability kaparagoy, wala naman tayong naging problema. Okay at smooth yung gameplay natin. Yun nga lang, hindi siya pumalo ng 60. Again and again. But yung pinakamababa na FPS na nakuha ko dito is 40 FPS lang. So maintain naman siya sa gantong kagandang FPS. Yun nga lang, 60 pa din talaga. But anyway, after ng ilang minutong paglalaro dito, almost 30 minutes, pumalo po yung temperature natin ng 44 to 45 degree Celsius. Usually, ito yung isa sa pinakamainat na game na nalaro ko dito sa iQOO Newton Pro. Pero kahit na ganoon, ang nagustuhan ko dito, hindi siya nagkaroon ng thermal throttling. Napanatilan niya yung kagandahan ng FPS niya kahit na uminit at pumalo to ng 45 degree Celsius. So walang pahinga-pahinga, sinalang ko agad dito mga kapara ko itong Blood Strike. And then dito, sinetap natin yung kanyang FPS Extreme, naka-ultra graphics, and then naka-ultra resolution. Usually, ultra lahat kung makikita ninyo dyan. At pagdating sa kanyang FPS mga kapara ko, yung minanilang ng phone na to, wala tayong naging problema dahil nakakuha tayo dito ng as in 120
120 FPS permanent kahit na marami nangyayari at napakadami ng animation, explosion at kung ano-ano pa, hindi tayo na problema sa part na to. Pagdating naman sa drop, 120 FPS pa rin, just I said. And then yung nakuha naman nating temperature sa kanya after ng ilang minuto at dalawang round na paglalaro ay pumalo ng 42 to 43 degree Celsius lang. Next naman natin nilaro dito mga kapare ko is itong CODM or Call of Duty Mobile. So dito setup natin, same lang din sa ating full review, naka mid graphic settings and then naka ultra frame rate, yan kasi yung condition. And then pagdating sa kanyang gameplay mga kapare ko sa MP mode, nakakuha tayo dito ng solid and permanent 120 FPS but merong mga drop ng 117, paunti-unti lang naman at hindi masyadong pansin. And then sa VR naman mga kapare ko, nabigla ako kasi akala ko hanggang 90 FPS lang, pero no, nasa 120 FPS po yung nakuha nating FPS reading dito. As you can see, kahit VR mode, nag 120 tayo dito. And i-take note ko lang mga kapare ko, hindi po gumagana yung game interpolation feature ng phone na to dito dahil nga for China application pa lang at wala pa po dito sa mga madalas sa ating nilalarong game. Kaya yes, sa mismong game talaga to or sa mismong phone natin. So yeah, good thing nakakuha tayo dito ng 120 FPS without using any other feature maliban dito sa ating monster mode. But anyway, after ng ilang minuto paglalaro dito, magkasunod ko nilaro yung MP and VR mode, nakakuha tayo dito kapare ko ng 40 to 41 degree Celsius lang. Walang pahinga-pahinga. Next naman natin sinalang dito mga kapare ko is itong PUBG Mobile. And then dito, yung setup natin is naka-balance graphics lang and then naka-extreme frame rate. And then, tinry ko siyang i-setup sa smooth pero walang lumabas na extreme plus frame rate settings. So, ibig sabihin, hindi pa supported po sa phone na to. So, para sa mga nag-aantay dyan ng 90 to 120 FPS, hindi po supported pa sa ngayon dito. But, pagdating sa gameplay natin, sa ganitong settings mga kapare ko, nakakuha naman tayo dito ng stable and permanent 60 FPS. As in, all the way yan mga kapare ko, wala tayong naging problema. Yung gameplay natin is smooth. Yung frame rate natin dito is permanent 60 kahit may mga explosion at marami na rin mga kalaban. So all the way, good sure naging performance natin pagdating dito sa ating PUBG Mobile. And then yung nakuha nating temperature sa kanya after ng almost 30 minutes sa paglalaro, masyadong matagal yung one round, pumalo ng 38 to 39 degree Celsius lang. Next naman natin nalaro dito mga kapare ko is itong Warzone Mobile. And then dito, syempre, sagad na ulit natin yung visual graphics natin, naka-high, and then yung iba pa. And then yung ating FPS is naka-uncap. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, medyo weird ng konti at hindi na rin naman ako nabigla dahil weird naman talaga itong Warzone Mobile dahil hindi pa nga ganun ka-optimized dahil halos lahat ng mga phone na testing ko dito sa game na to hindi talaga nakakuha ng consistent FPS. Dahil nung una, nakakuha tayo dito ng 70 FPS hanggang 80 FPS usually pero yung madalas ko nakikita is 70. But sa kalagitnaan ng paglalaro natin, bumaba na lang yung kanyang FPS or maintaining FPS sa 58 to 60 FPS. Pero ang maganda dito, hindi ko na siya nakitang bumaba pa ng 55 FPS mga kapare ko. So yun na yung pinakamababa niya. At yeah, okay naman yung naging gameplay natin, smooth naman yung game. At yung nakuha nating temperature dito after ng 2 rounds sa paglalaro, pumalo lang po ng 41 to 43 degree Celsius. Anyway, next naman natin nalaro dito mga kapare ko is itong Firelight 84. And then dito, sinetup natin yung kanyang graphics settings sa ating very high FPS and then ultra graphics. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga kapare ko, smooth at maganda naman. Dahil nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS at same ng mga ibang game na na-testing natin kanina na merong solid 60 FPS, hindi din po siya nag-break or hindi nag-break yung kanyang 60 FPS dahil nag-permanent lang siya dito. Wala din tayong naging problema sa responsiveness and also playability ng game. Wala tayong magiging issue dito. Smooth na smooth. At nakakuha tayo dito kapare ko ng 39 to 40 degree Celsius. And then sa kalagitnaan nga rin pala kapare ko ng mismong paglalaro natin ng Firelight 84, na-reach na rin natin yung 3% limit natin pagdating sa ating iQOO Neo 10. Meaning hanggang dito yung inabot or tinagal kapare ko ng battery ng ating iQOO Neo 10. At umabot po yan ng 5 hours and 6 minutes. At kung ako yung tatanungin ninyo, medyo average lang yung kanyang battery performance pagdating sa part na to. Dahil marami ako mga phone na na-testing before kagaya na lang ng iQOO Neo 10 na pumalo ng 5 hours and 30 or 20 plus minutes. But anyway, yung conclusion ko about sa part na to, mas pag-uusapan na lang natin sa dulo ng video para mas maganda at matapos na rin natin tong gaming test. Anyway, after ng shooting games, sinalang naman natin dito mga kapare ko yung mga MOBA games. At walang pahinga-pahinga, una natin sinalang dito mga kapare ko is itong Mobile Legends. And then sa Mobile Legends, kagaya doon sa full review, sinabi ko sa inyo na hanggang super frame rate pa lang siya ngayon pero naka-ultra graphics naman siya. At pagdating dito, meron tayong nakuhang 90 FPS maintain usually pero may mga pamuitik-pitik or meron pinaka-drop siya na nakita kong FPS na nag-review ako ng footage na pumalo ng 84. Pero after nun, bumabalik din agad ng 90. Ibig sabihin, papitik-pitik lang talaga. And then, the rest, wala tayong naging problema dito dahil hindi naman ganong kabigatan tong game na to. At after ng ilang minuto paglalaro, nakakuha tayo dito ng 36 to 37 degree Celsius lang. Next naman natin sinalang dito is itong wall drip. So, sinetup natin sa custom settings, 120 FPS
FPS, high graphics, and then high resolution. Matik na dyan magsiset yan. And then pagdating sa nakuha nating gameplay performance dito, kitang-kita naman na nakukuha tayo ng maintaining 120 FPS. Pumapalo pa nga ng 121, pero let's say 120 na lang din yan. At pagdating sa drop niya, usually nakakuha pa rin ako dito ng mga drops, pero nasa 118 lang, and then bumabalik din agad sa 120. And actually, normal lang naman yon, most of the time nangyayari yon kahit sa smartphone. Anyway, pagdating dito sa wall drift, just as I said, hindi ganun kabigatan to kagaya ng MLBB, kaya okay na okay yung performance dito. After ng 1 round, nakakuha tayo dito ng 40 degree Celsius. Next naman natin sinalang dito is itong Honor of Kings. So yung setup natin, max out lang ulit, max FPS settings, ultra resolution, and then yung graphics natin nakaset sa 4. And then pagdating dito, same gameplay lang din yung nakuha natin pagdating sa wall drift at saka ML. Nakakuha din tayo dito ng maintaining FPS which is 120. So dito wala naman tayong naging problema. Kung meron mang FPS drop, 118 lang and then bumabalik din agad. Same scenario lang din dun sa dalawang game na nauna. At pagdating dito, nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius after ng 1 round ng paglalaro. And then yung last naman is itong Pokemon Unite. So dito, sinetup natin siya sa highest graphical preset settings and then high din yung kanyang FPS. Pasensya na nga pala sa footage natin dito, medyo naiba yung settings natin pagdating sa brightness kaya masyadong maliwanag yung screen at hindi natin makita. But don't worry, yung performance natin dito is smooth and maintained. 60 FPS, walang pagbabago, walang drop kahit yung nag-review ako kapara ko ng footage. And usually sa MOBA games, maning-manilan talaga yan ng device ito. And then after ng ilang minuto paglalaro, pumalo lang ng 37 degrees Celsius kapare ko yung nakuha natin dito na temperature. And that's it mga kapare ko. Ito na rin yung last na game na nilaro natin dito. And then after ng 6 hours and 45 minutes, natapos na natin yung ating extreme gaming test. At ngayon, ito naman yung conclusion ko about sa ginawa naming extreme gaming test. Una natin pag-usapan is yung battery na ito. Usually, medyo kakaiba yung nakuha nating battery performance dito dahil yung ating 5 hours and 5 minutes di hamak na mas mababa unlike sa nakuha nating result sa Ico Neo 10 na nasa 5 hours and 20 plus minutes. Usually, ilang minuto lang naman yung pagitan but that counts pa rin naman kasi. At makikita rin natin dito kapare ko na siguro hindi ganun ka-power efficient yung ating Dimensity 9400. But at the end of the day, nakadepende yung itatagal ng battery natin sa using habit din natin talaga. And usually, hindi din naman natin ito magiging problema kung usapang gaming lang dahil meron na tayo ditong bi-fast charging which is useful na useful kung usapang gaming lang talaga. Pagdating naman sa gaming capability ng device ito, kitang-kita nyo naman na most of the game na tinesting natin dito walang naging problema pagdating dito sa kanyang gaming capability. Kitang-kita natin na halos lahat ng game na run niya ng smooth, maganda yung performance niya, okay din yung thermal, at higit sa lahat yung mga settings sa max out ay kaya niyang ibigay. Pero dahil nga bago-bago pa nga rin kasi yung ginamit na chipset dito, hindi lahat ng mga game supported agad yung mga max out graphical preset settings or kaya frame rate settings. So kailangan pa rin talaga natin magantay para dito. At natakal ko na rin kanina yung about sa kanyang thermal. Gustong-gusto ko yung thermal niya dahil hindi naman ganun kataas yung nakuha natin. Yung pinakamataas kasi na na-reach natin dito is 44 to 45 degree Celsius. Ang maganda dito, kahit naglaro tayo dito ng pangmatagalan, hindi siya nagkaroon ng overheating, hindi nag-thermal throttling, which is nice pagdating sa thermal neto. But not quite nice kasi lumagpa siya sa 43 degrees Celsius na limit natin para sa isang normal temperature pagdating sa gaming. So pwede natin siya gamitin ng mga gaming radiator or kaya mga fan cooler para mas bumaba pa yung temperature niya or thermal niya kapag naglalaro tayo. So mas maganda na gawin niyo yun. But in overall, kung usapang gaming at yung iba pang specification ng phone na to, para sa akin, best buy or napakasulit bilhin ng device na to kung usapang gaming and also yung iba pang mga functions ito. Anyway, dito ko natatapusin yung video natin. Mag-iiwan na lang ako dito ng extreme gaming test ng KET at saka ng Ico Neo 10. Panoodin nyo po dito, mamili na lang kayo dyan. Anyway, kung interesado kayo sa mga ganitong video, comment down below and also hit the like button at subscribe. Yun lang. Peace!